Talagang napakabuti ng Panginoon dahil bawat situation, bawat problema na kinakaharap ng tao, meron siyang gagawin. Meron siyang ipapadalang tao upang tayo ay tulungan, upang lutasin ang lahat ng mga problema na ating kinakaharap. Kaya manalig lang po tayo at magtiwala sa Panginoon, maging mabuting Kristiyano, at tayo po ay mamumuhay ng mapayapa at masaya dito po sa ibabaw ng lupa. At para po tayo ay mas magabayan sa gabing ito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang magbibigay ng panayam sa gabing ito. Pakapalan po natin dahil pinagkalooban tayo ng speaker na nagmula pa sa ibang bansa. Siya po ay miyembro ng kinahuhumalingan ng mga kabataan. Yun po, BTS. BTS. Kilala niyo po ba ang BTS? Beatles. Okay, ano po? Siya po ay nagsimula din bilang CFC. 2 taon po siya sa SFC. 19 years sa CFC. Siya po ay isang engineer, piping designer, engineer. Kung gusto niyo pong magpagawa o may konsulta sa kanya, ito po ang kanyang number, nakalagay din. 0961-182-2148. CFC ID MM 2010-011-508. Ang kanyang po kasalukuyang service ngayon, siya po ang aming PFO, Paris Formation Officer. Ang kanyang po may bahay, ay walang iba kundi ang masipag na si Sister Cherry Abante. Tayo nga po, Sister. Iyon. Wala pong iba kundi ang BTS ng CFC, si Brother Marlon Abante. BTS po dahil Batanggin yung tagapagpalaganap ng salita na naganoon po ng Diyos. Brother Marlon, magandang gabi. Magandang gabi, bro. Isang maganda at pagpalang gabi po sa ating lahat. God is good. All the time. All the time? God is good. Tapos habang pinapanood ko po yung inyong mga dula kanina, sabi ko, kung hindi ko na kailangan mag-talk, parang yun na yung ibibigay kong talk yun eh. Yun na po yung pinaka-abood. At ako po yung tumuntua kung paano nyo inakto bilang isang Kristiyano kung anong kailangan natin gawin sa mga sitwasyong ganito. Ano po? Kaya, at saka po, natapos na po ninyo yung first module itong seminar na to. Tayo po ngayong araw na ito ay nasa second module na. Kaya palakpakan naman po tayo po. Sabi po sa inyo mga katabi, congratulations. Isa pa po, pakisabi sa inyo mga katabi, I am happy that you are my companion to heaven. Kaya kung walang iwala na mag-asawahan sa mga handmaids, yung mga kasama nyo, lagi mo magkakasama. Ano po? Amen po? Amen! Yan. Iusap ko lang po na konti para makita ko sila po. Yan. Talaga po kinakabahan? Hindi naman. Hindi masyado. Hindi masyado. Hindi masyado. Ayaw ko man nakikita. Ayun. Bilang, malakas. Sa top number po, natin pag-uusapan ay ang aming God and neighbor. Ito po yung Christian ideas. Ito yung pinakamataas na ating minimiti, bilang Kristiyano, kagaya ng mga ginawa nyo kanina. So, nung Old Testament po, ilan po yung utos na ibigay sa atin ng Panginoon? 10. Ang 10 tayong utos. Sino ba naalala ng 10 utos?
O, si Sir Leonard, bro, Sir. So, medyo maghihirap sa uluhin. Ano po? Madami, 10. Actually, yun po sa Bagong Testament ay hindi na kilala ng Panginoon sa dalawa. Ano po? At ito po yun. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the greatest and the first commandment. No. At ang pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these 2 commandments. So yung sa Testament, ayan. Yung unang tatlo, na I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me, you shall not take the name of the Lord your God in vain, remember to keep the Holy Sabbath day. Yun po ay pumapatak doon sa una na commandment sa New Testament. Tapos yung remaining po na 7, honor your father and mother, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's wife, and you shall not covet your neighbor's good. Yun po naman ang pumapatak dito sa pangalawa, second and greatest commandment. So, hindi na po, kami po mag-asawa ay, ako, nauna po siya sa Singles for Christ. Actually, sa Metro Manila po kami sa Pasig, sa may St. Francisco Boulevard. Doon kami nag-graduate ng Singles for Christ. Nauna po siya sa akin. Ako po, year 2005, nag-graduate ng ganitong seminar. And by 2010, kapag kayo po ay magpo-crossover, kasi naging mag-asawa na po kami ni Sir White po, si Jerry, kayo po ay magpo-crossover. Nag-crossover po kami sa Corpus by year 2010. So, naging Corpus for Christ po kami. Kaya po yung ID namin is MM, kasi Metro Manila kami. Kayo po, kung nag-graduate, ang biging ID nyo is PM, kasi provincial ang inyo pong magiging ID. So, yan, pinasal po kami ng aking wife. Kailan naman, December, patay tayo dito. Makalimutan agad. Yan, December 28, 2007. So, 19 years na rin kaming nagmamahalan. At puno, hindi naman lahat kami nagkasama hindi rin perfecto. Kagaya nyo, kakaroon ng pagkatalo. Pero ang kagandahan po sa komunidad ng Couples for Christ, may nagpapaalala. Yung mga pinagdadaanan namin, narinig namin sa iba, pinagdaanan pala nila. At nakita namin kung paano po namin susolusyonan. Yung komunikasyon, yun po yung pinakamahalaga. Ano po? So, ito po ang aming dalawang, actually, ang tawag ko po sa kanya nung kami singles is Gigi. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po? Kasi ibig sabihin ko, God's gift. God's gift. Yan. Kasi po, alam ko galunggong. Yan. Kasi sa ako po, ang panala kasi medyo nahirap kami. Wala akong pambili ng bulaklak. Hindi akong mapanligaw. Ang panalangin ko nung ko'y lalaki, nagbibinata. Lord, yung babaeng liligawan ko, yun po ang tax. So, God is good. Dininig po ang aking panalangin. Hindi po nakakatapos ng ganito CLP. Mag-invite sa akin naman din ng choir practice. At doon po nakita. Ano yung isa? Yun. Oo, yung smart. Siya na po, Lord. Kaya, itong ginagawa niyo pag-attend ng CLP, magdasal po kayo. At inibigay po ng Panginoon sa inyo. Ang blessing na hindi. Inyo, pakita yung mga mami para makilala ka naman. Yan, ang Sister White. Diba? Sinong hindi tatapos sa CLP pag ganyang magiging Sister White mo, di ba? And, yung aming dalawang anak ko, ay pareho nagsaserve na rin sa isang ministry ng ating community, ang Youth for Christ. Sinusuportahan po namin sila sa kanilang gawain din. Kaya, as for me and my house, we will serve the Lord.
As for me and my house, we will serve the Lord. Yan. Moment ko ngayon eh. Yan. So going back to the talk ko, loving God and loving thy neighbor. Ito po yung parang pinakatugon natin. Yung first module kasi, hinilala natin ang Panginoon, ano yung kanyang pagmamahal, sino ba si Jesus Cristo, ano po. Tapos tayo ay nagsisi. Bumalik loob sa Kanya. Yung makilala natin siya. Ngayon naman po sa talk number 4, ano po yung ating response bilang Kristiyano? Ano po? So, ang loving God and loving neighbor are inseparable of the Christian life. Hindi pwede pagdiwalayin. Para po ito yung talk ng nakaraan. Repentance and faith. Hindi pwede pagdiwalayin. Ito rin po. Loving God and loving thy neighbor, hindi pwede pag-iwalayin. Kasi mahirap naman sabihin, mahal ko ang Panginoon, pero ikaw, si Mrs. Tess, kaaway mo ba yung kanyang kapitbahay, ano mo? O may kaaway, o pwedeng may mahal ko yung kapitbahay, pero hindi naman nagdarasal sa Panginoon, wala kang relasyon sa Kanya, wala nang pumahal sa Panginoon. So, nag-iinsinungaling tayo. Hindi pwede pag-iwalayin. When you love God, we should love our neighbors. So, what does it mean to be a Christian? So, yun ang tayo, may mga goal tayo sa buhay. Ano po? Kayo bro, ano po yung goal? Parang naisip ng birang kasawa. Napag-usapan, ano ba ko kayo kasal? Parang nakikita nyo parang nag-oversee. Ilan yung anak na gusto nyo. Yan. So, meron tayong parang tinitingnan. Ano po? Parang mahirap naman tayong maglakbay kung wala tayong goal o patutunguhan. Ano po? Yun po sa atin. Kailangan meron po tayong goal. Yan. Yan. Loving God is a highest ideal. Pag sinabi pong ideal, ito yung mataas na standard. No? Ano ba pwede matanong? Yan, si bro. Ito yung bagong kasal. Brother, ano ako? Brother, nung ikaw po ay single pa, ang iyong ideal na ligawan o girlfriend, si sis. Yan. Yan ba yung mga ideal na karakter na hinahanap sa isang babae? Ay, sili ko muna eh. Bagus. Sili ko muna. Isasagot agad at baka outside ko lang po tayo mamaya. Ganun din po sa ating bilang buhay Kristiyano. Meron tayong Christian ideal. Yung po ay loving God ang pinaka-pataas na mithiin natin. Ano? Kumbaga sa Tagalog, pinakadakilang mithiin. So, the first is this. Hear, O Israel. Pakibasa na po. Baka kayo makatulog eh. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Puso, ng buong isip, kaluluwa, at lakas. Yun po ang iniuutos sa atin ng Panginoon. At yan po ay matatagpuan natin sa Mark 12, verse 28 to 30. So, sa magbagong pagkaunawa po, loving God with all our heart. Isa-isahin po natin, ano po? Unahin po natin yung loving God with all our heart. No? Sa makabagong pagkaunawa, ang puso daw ay tungkol sa damdamin o emosyon. So ayon naman sa pananaw ng Biblia, ang puso ay siyang sentro ng katalinuhan, no? At desisyon. Sa lugar ng Ingles, ito ay katumbas sa isang isipan o kagustuhan. Ang puso ay simbolo o pagkabuod na kung sino ang isang tao.
i-share ko lang po sa inyo. Kaya po siguro nasabi ni Corona yung kanina na international, kasi po ako po ay isang OFW, no? Overseas Filipino Worker. Eh pag tayo po bilang miyembro ng Couples for Christ, yan, si Sis ay OFW din yan. Ano ba sis? Pagkabatch po kami ni Sis sa St. Joseph, si Sir ay naging teacher namin, sabi ni Mrs. Naging teacher pa po namin si Sir Leonard sa religion. Kung matatanungin po, ako po'y tahimik na tao ng high school. Actually, kaya po siguro ako nabigyan ng award na Best Religion and Character. Nakaupo lang ako sa inyong upuan, hindi ako nagsasalita. As nasimba ako pag-linggo, yun po siguro. Pero kapag minamahal natin ang Panginoon ng buong puso, no, yung isang tao hindi marunong magsalita dati, yan, binibigyan niya ng lakas sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya po, may narinig ko ngayon sa inyong harap. Ano po? So, with all our heart, sabi nga po, it is the seat of intelligence and decision. Kaya minsan yung pagdidesisyon natin, ano, nagagaling sa puso, no? Sino ba yung dati sinabihan ng magulang na pagpipili ka ng lalaki, gamitin mo yung isipan mo o yung puso mo, no? Oh. Kasi kalimitan sa atin, tayo nagdidesisyon ng galing sa puso. At sinasabi din po, yung ating puso ay symbol of the core of who the man is. So kami po bilang Couples for Christ, ano po, 19 years na kami sa community. Ang unang bansa akong binuntahan is Japan. Ano po, naging Japan hindi tayo. Medyo, yan. Actually, sa Japan po, nag-serve din po ako sa ganitong community, sa community natin. Sa Singles for Christ po ako nung nag-serve. No? Kasi yung puso ko, ito po kagaya ninyo, nung matapos ko po yung CLB, yung Christian Life Program, tapos patuloy po ako pumatid ng tinatawag na household, saka mga teaching, ano, kasi hindi po dito natatapos eh. No, yung paglago natin, patuloy, yung ating pagkaunawa, patuloy, ano po. Kasi yung gusto dumadating, patuloy din. So kailangan tayo, patuloy na nagpapalakas. Ano po? Yan. Sa Singles for Christ sa Japan, nagano po kami. Hanapin niyo po kung sino ako dyan. Yan. Ito po. Simple. Yan. As Singles for Christ 2007. At I am blessed. Siguro, kapag ikaw isang CFC, Couples for Christ, na nag-abroad, pwedeng dagdagan yung OFW. Pwede kong gawing MOFW na. Alam niyo po kung bakit? Kasi magiging missionary overseas Filipino workers. Ano po? Kasi gumagawa, tumutulong kayo sa mga gawain iniaata sa atin ng Panginoon. Ano po? Kasi yun yung nasa sa puso nyo. Yung ginagawa nating seminar ngayon, ikinikikal natin yung mga kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Yung inumulat yung puso natin, yung mata natin. Actually po, ang ating pananampalataya ay parang isang pinto. Ang doorknob ay nasa sa loob. No? Nung puntahan po kayo sa inyong bahay, ano? Kung hindi po kayo magbubukas ng inyong puso, kung sa mga ginamit ng Panginoon para i-invite kayo, wala po siguro kayo naging. Amen? Amen. Yun po. Kaya tayo mismo ang makapagbubukas sa sarili natin sa Panginoon. Then, dito pala. Yan. Sa Oman. Kaya po sabi sa inyo, missionary. Kahit nasa Oman, na Middle East, tinatanggap din po ang ating community para mag-serve. Kasi yun ang nasa puso ko. Yun ang itinuro sa akin ng community ng Couples for Christ. At yung kagaya na ginawa nyo kanina, yung mga talento ay pinagkaloob ng Panginoon sa inyo, yun yung ginagamit ko para mapaunlad. No? Yan. Sa Korea, naabot din po sa Korea, no? Nag-serve din po tayo diyan sa Korea. Pag ako po ay nasa labas, yung isang ministry ng community, servants of the Lord. Yung husband na nasa labas, yung nabiyudo, yun po yung community, the servants of the Lord. So, ang pananaw sa Biblia ay kahulugan dahil ito isang puri ng pagmamahal ng Diyos. Hindi maaaring nakabatay sa damdamin. Kapag ang ating pagmamahal ay nakabatay lang sa damdamin, yun po ay nagbabago. Amen po? Kasi ang damdamin ay pagbabago.
Yun sa mga sister natin ang Moody. Yan. Yan, ingat taas. Utay-utay na po at nababago ngayon. Yan. Dapat kasi kung sinasambuhay natin yung mga naririnig natin, utay-utay natin mauunawaan sa buhay. Kasi baliwala yung ating mga natututunan kung hindi natin sasabuhay. Ano po? At sinabi din po ni Pope Benedict XVI, yan, sa kanyang Deus Caritas es, ang pag-ibig hindi lamang isang damdamin. Ang damdamin ay dumadating, lumilipas, yung buhay sinabi ko. Ito ay maaaring maging isang kamanghamanghang unang Islam. Yung makita ko yung Catholics, yun yung Islam na sinasabi ko. Ano po? Ngunit hindi yun ang kabuuan ng pag-ibig. Yan. Katangian ng isang ganap na pag-ibig ay pagmamahal o paggamit ng lahat ng ating kakayahan bilang tao ang kanyang buong katauhan. Ngunit ang proseso nito ay laging may katugtong pa. Ang pagmamahal ay hindi natatapos, nakukumpleto habang nabubuhay. Ito ay nagbabago at bumubulong habang nanatiling tapat sa sarili. Yun yung sinasabi ko na patuloy na pag-attend ng mga teaching. So, to love God with all our heart, kailangan po tayo magkaroon ng desisyon. No? Kailangan tayo mag-desisyon. Ang magmahal sa Diyos ng buong puso ay nangangahulugan ng Diyos na ang nangako sa Kanya. So, kayo ba ay nangako na susunod sa Kanyang mga utos? Ayan, amen. Opo. Ito ay isang pangakong hahanapin mo. Hahanapin mo na ang Diyos bago ang sarili o bago ang iba. By putting God first above all else. Nung ako po ay sa Singles for Christ, nagtatrabaho ko sa Maynila, sa Makati, i-share ko lang po sa inyo na nagtingin din po ako ng isang seminar na ganito sa Singles. And ang pasok ko sa Ayala is from 7 to 6. Ano po, pag Friday, may CLB ganito. That time, aking pong Sister White ay nagdadalang tao. Medyo maselan ko yung pagbubutis. Ano po, siya ay binubuti. Araw-araw kailangan yung napapakapit. Ano po, so, tayo po bilang membro ng Focus for Christ ako, yung panalangin ko sa kanya ay ingatan lagi ang aking bahay. So, pag Friday po, pagkalabas ko ng trabaho, ako po ay hindi agad na uwi sa bahay kahit po ang misis ko ay nakahiga, naka-bedrest po siya. At ako po ay pumunta sa St. Francis sa may Mandaluyong, ano po sa may Lourdes School of Manila. Kasi ang bilang din din, kailangan ko pumagay ng Republic na live program. Yun pong inuuna ang Panginoon bago ang iba o bago ang kahit sa pamilya. Doon yun po yung siguro may bibigyan ng example sa inyo na kahit na-bedrest yung aming may bahay, dala-dala yung aming po ng sagot sa sinapunan, kampati po yung loob ko na umatin na ganitong gawain. Kasi alam po hindi siya kawabayan ng Panginoon. Yan. Amen? Amen po? Yan. Meron na po isang instance doon na sa sobrang pagod ko siguro, rush hour, paglabas ko ng tren sa MRT, sa Shaw Boulevard, sobrang sisilat ko yun, kung kayo nakapang tren sa Maynila. Ang hakmang kong ganyan, lusot yung ba ako doon sa butas. Hanggang dito, lumog ako ganyan. Ano? Pero ang Panginoon, mabuti po, binigyan ako ng makakapitan, ano po, mahahawakan o maalan. At ipagpatuloy yung gawain na kaya dito. And God is good, kapag mag-graduate po kami ng 35 na singers ng panahon na yun. Amen? Amen. At kung mga yun po ngayon, yung mga coordinator na po din doon sa Pasig, sa Central B ng ating community. So, ito ay katulad din ang pangakong ginagawa natin sa kasal. Yan. Ano po ba yung pangakong ginawa natin na tayo kasal? Yan, magsasama habang buhay. Sa hirap, ginawa. Hanggang kamatayan. Ano po? Pero ito ating pangako sa Panginoon ay mas mataas. Ano
Ano mo? Mas mataas po yung level ng pamamahal natin sa Panginoon. So, paano ba natin ilalagay ang Panginoon una sa ating buhay? No? So, nangangailangan ito ng pagpapasya. Ano po, sa John chapter 14, verse 15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking utos. No, ito yung utos pa ng Panginoon. Hindi bilang isang opsyon, ito yung isang utos. Kailangan natin magkaroon ng isang personal na ugnayan. Ano po, nung sa Talk ni Father na Holy Jesus Christ, para magkaroon tayo ng personal na ugnayan, kailangan natin mag-dasal. Talagang kahit acting o recitation, namuha na si Sis Lydia, ano po, ang galing. Kailangan natin magdasal at magbasa ng Bible. No, para makilala natin. Nagaya ko, nung nililigawan ko si Sis, ano po, sa umaga, sinusundo ko yan. Tapos sa tanghali, tinatawagan ko pa yan sa telepono. Kaya po yun na yung love sa akin, mga DJ, parang DJ ko yung boses sa telepono. Araw-araw yun, walang sablay. Kasi within the area, libre naman yung telepono. Ano po, wala namang bayad. So, at sa hapon, inihahatid ko siya. And with all our heart, yung pagmamahal ko sa kanya, to the point na natinda pa ako ng sandwich, para napatulungan siya. Hindi sabi yung opisina, ngayon wala naiisip. Tinda ko sa opisina namin, isa ko nilalapit yung trabaho, tinumuna ko ng order. Ganun po pagka ilang mahal. Ano po, ibibigay natin yung buong ating pagkatao. Yan. Sorry po, excuse. Yan. Tapos makasama natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Makipag-usap tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin, walang paglalakbay na nakakahaba, mga kapatid. Walang gawain na nakakapagod. Walang hadlang o napakahirap na pumiling upang makasama ang ating minamahal. Kaya sabi sa inyo, kahit pag pinala sa sandwich, ginagawa ko sa opisina eh. Yan. Kailangan na yung magpupul ng regular na panahon para sa Diyos, sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. So, it requires a decision to obey it. Kailangan magkaroon tayo ng desisyon. Yan. Apat na taon tayo. Tapos ang po kayo one-on-one ng inyong mga facilitator. Yan. Siguro, tinanong kayo, ano? Bro, tuloy mahal. Ano po sagot niyo? Yan. Kasi ang Panginoon yung tumatawag sa inyo. Hindi po kami mga instrumento lamang dito. Ibinabalik lang po namin sa Panginoon kung ano yung mga natatanggatan. Kaya po kami narinig po. Dati kagaya nyo rin po kami. Nakikinig po. At marami din po kami natutunan. Yan. We need to develop a personal relationship with Him. Gaya lang po ng panalangin, kailangan tayo mag-usap sa Panginoon. Yun. Spending time with God in prayer and in scripture reading. Yung kumabasa ng Biblia. So, ang pangalawa, tapos na po natin loving God with all our heart. Loving God with all our mind and soul. So, pakibasa po mga kapatid. Free from evil and pure thoughts. Free from uncharitable thoughts. Free from suspicion and great tribulation. And free from worries. The word of God will take care of us. Dapat daw yung ating pagmamahal, no? Ng buong pag-iisip, buong kaluluwa. Yan ay ayon sa Matthew 7, chapter 7, verse 1 to 5. Dapat natin ilayo ang ating kaisipan sa mga masama, marunong pag-iisip. Ayan. Sa mga lalaki, ito po yung paalala sa atin. Dapat malinis ang ating isipan. Lalo na sa mga lalaki, ito po yung paalala sa atin. Sa Mateo 5, verse 23, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumitingin sa isang babae ng may kahalayan, pagnanasa, ay nakikiapid na sa kanyang puso.
Hindi naman po masama ang humana. Ano po, gawa ng Diyos, di maganda eh. Talaga. Ano po, hindi tayo yung paghanga. Kasi yung tentasyon ay hindi naman magiging kasalanan kung hindi natin i-entertain. Ano? Kung yan ay ating palalapasin at yung paghanga yung ating isa sa puso at walang pagnanasa, hindi naman po yan magiging kasalanan. So dapat wala tayong mga masamang pag-iisip o maruming pag-iisip. Dapat natin ilayo ang ating isipan sa paghihinala, no? Na maaaring magbunga ng pagkakahiwa-hiwalay. Nagdududa pa ba sa inyo ang inyong mga brothers, ang inyong mga sis-wife? Nagdududa pa ba, bro? Ayan. Ibahagi ko lang po sa inyo ang kabutihan pag kayo nasa community. Ano po? Siguro sa buhay namin magkasama sa labing siya na taon, mas mahaba po yung panahon na kami kahiwalay bilang isang OFW. Nakakahirap bilang isang lalaki. Pero dahil sa kami membro ng Purpose for Christ, doon po yun ang nagpapalakas sa akin. Bawat bansang pinupuntahan ko, ang unang hinahanap ko po, yung community ng Purpose for Christ. Mga Japan, Oman, Middle East, Korea, yun po agad ang aking hinahanap. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon po ako nakakakita ng pamilya. Ano po, yung mga kapatid natin sa Purpose for Christ, tayo po ay in more than 100 plus countries na ngayon. Yan. Kaya pag kayo nag-abroad, kung tayo sa mga simbahan, marami kayo mga focus. Kaming mag-asawa, kanina tinanong ko si Mami, si Mrs. Mami, po kayo nagduda sa akin, magda sa labas. Dahil sa community nga po, at yung puso, ang siyang sumisimbolo sa ating katauhan, alam niya na wala ko gagawin. Kabulas-bugan. Actually, ako pa nga po nagsasabi sa kanya na isa na-share ko sa kanya. Mami, yung isa namin friend, doon sa Inchon, sa Korea, ay humihilig sa aming balikat eh. Alam naman po niya, bilang Kristiyano, alam ko wala yung gagawin. Hindi ko i-entertain ang ganun bagay. Kasi kaya ako umalis ay para sa pamilya. Ano po, hindi para gumawa ng bagong pamilya. Amen? Amen. Kaya, kung sa singles ko, sasabihin ko sa singles, kaya hanapin nyo yung mga singles for Christ brothers. Ano po? Yan. Ang paraan ng ating pag-iisip at pagkilos ay nagpapakita na hindi tayo namumuhay lamang para sa pansamantalang buhay natin dito sa lupa. No? Yung ating pagkilos bilang Kristiyano ay parang sumasalamin para sa ating reputasyon sa buhay sa bilang buhay. No? Ang buhay na walang katlan. Kaya dapat gumawa tayo ng tama dito para. Yan. Ang ating mga desisyon, pagpili, dapat ay ginagabayan ng salita ng Diyos sa Biblia. So paano tayo gagabayan kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Ano? So kailangan tayong magbasa ng Biblia. Dapat natin ingatan iboksi. Dapat natin ingatan iboksi sa isip at maalalahanin. Sapagkat alam natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin at mag-aalaala sa atin. Yan. Kung dati po ay warrior tayo, no? Ngayon na tayo nakatid ng Christian Life Program, dapat utay-utay tayo, hindi nagiging warrior. O yung parang nananamba, dapat po ay nagiging warrior tayo, prayer warrior na. No? Nagiging mas madasali. Dapat nating pinamahal ang ating Diyos ng buong ating isipan at kaluluwa kung puno ng mga bagay ng mga Diyos sa ating mga ginagawa at isipan. Ang ating isip at kaluluwa ay nararapat na puno kung paano tayo magiging banal at hindi kung paano tayo magiging mayaman o maging tanyag, no? Bilang hindi Kristiyano, parang yun ang parang habol natin yumaman. Hindi naman masama ang yumaman. Ano, kasi kung yung gagamitin natin sa nilingkod, yung binibigay ng Panginoon, no, hindi masama ang pagyaman. Kung ibabalik natin sa Kanya. Amen? Ang basa po, sino ba nagbasa ng Gospel for today? Yeah. Sa misa, no? Ngayon po ang gospel ay tungkol doon sa isang ina na sinabi mo si Jesu Cristo kung pwedeng
ilagay niya sa kanyang kanan, yung isa ng anak, tapos sa kaliwa, yung isang anak. Ano po? Sagot po ng Panginoon sa kanya, kaya ba nilang batahin o inumin yung chalice na aking iinumin? Dahil sa hindi masyadong naunawaan, hindi na, ang sagot ay kaya. No, hindi nila alam na kung anong sakripisyo gagawin ng Panginoon. Pero ang sagot ng Panginoon natin, Yesu Cristo, hindi ako ang magpapasya. Ano po, kung sino yung uupo sa akin, kanan, kung sino yung uupo sa akin kaliwa. Kundi, ang aking ating. So, pinakikita ko dito, yung the more dapat maging servant tayo, yung maglilingkod natin sa Panginoon. Hindi dapat kagaya nung ina na gustong iluklok sa isang pedestal yung kanyang mga anak. Ano po? Dito po sa ating community ng Purpose for Christ, the more you become a leader, the more you become a servant. Yan po yung tinuturo dito sa community. Dito sa ating community din po, itinuturo din na loving God with all our heart. Sabi nga kanina, dapat wala na tayong worry. No? Dati, pinaniniwala ko sa sabihan, to see is to believe. No? Pero nung nandito na sa community, nabaliktad po. Believe first and then you will see. No? Kasi yung pagpunta ko sa Korea, parang ganyan. Dumadanas ng recession yung mga kumpanya namin sa Ayala. So, pinag-half day na yung pasok namin. So, pag pinag-half day, ang sahod mo, half day din. Noong time ngayon, anak na po kami ni Sir White. So, kailangan mo malag mas maganda po. So, ako po ay nag-apply pa Korean. May isang interview sa isang agency, tapos, ang sabi sa akin ni, huwag na kami tatawagan, kami ang tatawag sa inyo. Kung pag ganun po sabi sa inyo, ano ibig sabihin ko? Wala ano po. Pero pag uwi ko, galing Malate, sa Mandaluyong po kami nung nakatira, dumaan po ako sa Quiapo Church. Nagdasal po ako sa Nazareno. Ang sabi ko po sa Panginoon, Lord, kung kaloob mo po na ako ay makapunta sa Korea, mangyari nawa po kung ano yung kaloob mo. No? Yung pong panalangin ko. At ako'y umuwi, pumunta Mandaluyong. Aking wife po that time, ngayon po siya ay teacher dito sa Rosario Technical. Pero that time, sa Ortigas po siya nagtatrabaho. HR. So, tinanong niya ako, kumusta yung apply? Ang sabi sa akin, huwag na mong tatawagin sila, tatawag. Alam niya kung anong ibig sabihin kasi sa HR siya nagtatrabaho. At ako'y nagpatulong ng aming mga hindi po mga alas 2, nag-ring yung telepono ko. Tulaan ko sino. Yung po yung agency. Pinabanggalit ako ng agency. At for salary negotiation na daw. Pinauwi pa ako ng Mandaluyong. Ano? Ganun po maganda pag kayo ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan. Ano po? At ang aking pong daladala nung ako'y pumunta sa Korea ay Christian Life Program Manual. Yung manual po na ganitong gawain. At saka po yung listahan ng mga kanta po natin, yung kinakanta po natin sa Glory Book. Yun po ang aking daladala. And God is good na ang ating community po pala sa Korea that time, 2011, nagsisimula pa lang pala. Kaya wala akong ma-search sa social media. Kaya the rest is history. Ngayon, 15 years na ang Korea is na coming November. Amen? Amen. Pag tayo po ay dumadating sa mga sitwasyon na gaya mga naaway mag-asawa, ano po, mga sitwasyon i-test yung magiging Kristiyano natin, tandaan po natin po. Kaya basa po, WWJD. Yan. Galing, sir. What would Jesus
Jesus, do. Lagi po natin isa puso yan. Bago tayo mag-react, pag tayo nagmamaneo, no? Inat tayo eh. Talaga naman, ay nako, WWJD, what would Jesus do? Lagi po natin isa puso, isa isip. Para po ma-remind tayo. Dapat hindi na tayo mainitin ang ulo. Yan. Si Doc, ang pinapagandang example po ng loving our God with all our heart. My name is Paul A.C. St. Thomas Aquinas. Tinatawag din po siya Doctor of the Church, Doctor ng Simbahan. No? Siya po ay galing sa isang pamilyang mayaman. Nag-aral sa mga Dominican. Ngayon, yung mga theology, nag-aral ng theology dito, galing sa seminaryo, alam mo siguro. Kaya mas maganda magbasa tayo ng mga buhay ng mga santo natin. Nagustuhan niya yung mga aral ng Dominican. At sa yung ayaw ng gusto niya mag-serve o bilang Dominican. At talikdan yung kayamanan na meron sila. So, ang kanyang ina, itinulong siya sa kanyang palasyo sa loob ng isang taon. No? Binigyan siya ng babae, iba yung isip, no? Baluhin yung isip po, kasi focus siya eh. Alam niya na yung goal niya eh. Gusto niya maging pare, maging isang Dominican. So, pero hindi po niya isinuko kasi yung nasa sa puso niya. No? At ang isa po sa pinakamagandang sinulat niya, yung Summa Theologica. Sa English ay Summary of Theology. Tama po ba, bro? Yan. Kasi may brother po kayo galing seminary dito. Kaya po siya tinatawag, kanya pong pinag-aralan yung buhay ng Panginoon. Ang pinagnilayan niya ang buhay ng Diyos. Kumbaga, ibinuhos niya yung buhay niya para sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Kaya di po siya tinawag na Doctor of the Church. Pinag-aralan niya din niya kung paano may connect yung science at saka po yung religion. Paano makukunik yung logic at saka yung faith. Kasi di ba, maalala yung science yung parang kabaliktaran ng religion. Pero pinatunayan niya na connected po yung dalawa. So, we can love God with all our soul by being at the disposal of God for His purpose and by thinking of ways to serve God. Maaari natin mahalin ang Diyos ng buong pag-iisip. Kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aalaga at paglalayo ng ating isipan sa mga hindi banal na impluwensya upang magamit ng Diyos sa kanyang mga layunin. Ano po? Isang magandang example dito ay yung ngayon sa social media. Napakadali tayong maka-access ng mga bagay na hindi makakapiskano. So, huwag na tayo suminsay doon sa wall na yun, sa page na yun. Scroll na po natin, lampasan natin. At gamitin po natin yung social media sa magandang pamamaraan, kagaya po ng ginagawa mo sa natin kapatid, Brother R.A. Puro mga, yan, pag-post ng mensahe ng Panginoon. Nababasa niyo po ba yung pinadadala niya? Araw-araw, no? Yung salita ng Diyos. Yan. Dito po natin gamitin yung social media sa tama, sa mga Kristiyanong pamamaraan. Dapat kapag minamahal natin ng Diyos ng buong puso at kaluluwa, dapat ang ating isipan at mga layunin ay mga Diyos. Dapat lagi tayo mag-isip ng pamamaraan kung paano natin matutupad ang layunin ng Diyos sa ating pamilya, sa ating negosyo, yan, at sa ating mga kasamahan. Naalala ko po nung kami nag-WhatsApp shop, ikaw din po kami photocopy sa Rosario. Kapag ang mga ibang school ay nagpapaseros, ang hinihingi po ba ng resibo ay mas malaki kaysa doon sa kanilang may pinaseseros. Sabi ko doon sa aking kapatid, huwag natin mabayaan, ganyan ang gawin. Bilang Kristiyano, lalo na tayo sa community ng Focus Christ. Kung ano lang yung kanilang nagamit sa pagbupaseros,
Yun lang yung ibigay natin resibo. Huwag tayo magpagamit para gumawa pa ng mga kasalanan. Ano po? Ganun din po sa ating buhay, sa ating bilang nagtatrabaho sa opisina. Ano po? Dapat hindi yung makamundong gawin na ang iisipin natin ay paano kung ba malalabas yung office mate ko para ako ma-promote. Hindi po. Dapat ay nagtutulungan tayo, no, bilang Kristiyano, sabay-sabay nagawa ng maayos para sabay-sabay na ano. Ganon din sa pamilya. Kasi ang ating pamilya, ang una nating kapitbahay. The first neighbor is our family. To share ko lang po sa inyo yung vision ng ating community ng Couples for Christ ay families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. So, bilang isang Kristiyanong pamilya, sa tulong ng Banal na Espiritu, babaguhin natin ang mundo sa magandang pagbabago. Amen po? Amen. Meron pong loving God with all our mind and soul. Yan. Ay. Yan. Dapat gamitin natin yung ating isip at talino, no? Siguro, si Father yung nag-invite sa inyo. Sino po dito mga lay minister na? Yan. No, yung iba, leader sa simbahan. No, may leader po ba dito sa simbahan? Yan, yung mga ayan. Expert na po ba? Ang tuloy sa paglilingkod sa Panginoon, wala namang matanda o bata. Ano po? Dito po sa community ng Couples for Christ, iisa po tayo. Kaya po, ang ating community ay tinatawag na from womb to tomb. Oo, meron tayong Kids for Christ, Maiden for Christ, Singles for Christ, Couples for Christ. Pag sumakabilang buhay na po ang husband, handmaids of the Lord, o pag nag-abroad ang husband, yung wife ay sa handmaids of the Lord. Kapag sumakabilang buhay na yung sister wife, sa servants of the Lord naman, sa soul. Yan. O kaya nag-abroad si sister wife, si lalaki, pwede sa soul. Yun. So, dapat gamitin natin yung mga kakayahan binigay sa atin ng Panginoon. Yan. Gaya, meron po tayong mga kapatid dito na nagbibigay ng pre-K na. Si Brother Boyan po yata, no, dito sa Alupay. Yan po yung mga gamit ng ating Panginoon na dapat isinasabuhay natin. So, loving God with all our strength. Yan. So, sinasabi po sa atin na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen po? Amen. Yan. Kaya yung ating tinatawag na 3 P's. Ano, sino ba nakakala ng 3 P's? Yung talent, time, and treasure. Kaya kailangan po natin ibalik sa Panginoon itong mga bagay na ito kasi ito ay wala din sa Panginoon. So, loving God with all our strength, we should give all our strength in giving God our time, talent, and treasure to glorify Him. No? Kahit yung panahon natin, yung time, ay galing din sa Panginoon. Hindi po yan atin. Kaya, nung walang trabaho, ito example lang, nung walang trabaho, no, pampadalamin, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. No, pero nung magkatrabaho, hindi naman makatid ng gawain, no, naging busy, no. Yung panahon na yun, ay bigay ng Panginoon. Yung trabaho na yun, ay bigay sa iyo ng Panginoon. Dapat, hindi yun magiging dahilan upang maging adlan na hindi ka makatid sa mga ganitong gawain. Ano po? Kasi alam niyo po ba ibig sabihin ng busy? B-U-S-Y? Being under Satan's yoke. So, kung kayo naging busy, ay baka sa ibang direksyon kayo na pupunta. Ano po? Kaya, kung yung sasabihin, ay busy ako, kailangan may panahon tayo sa Panginoon. Kasi sa kanya nagmula ang panahon. At tayo tagapamahala lang. Amen? Amen! Amen. At regarding po naman sa
loving God with all our talent, yan, music ministry. No? Yung iba diyang kapatid natin, minsan wala pang tulog, paggabi ang trabaho. No? Pero pag may practice sa music ministry, o may gawain ganito, umaatin pa po. Ano? Kasi yun yung nasa sa puso nila, sumisimulo. Kagaya yung sinabi ko kanina, na ibalik sa Diyos yung talent na hinihintay. Sino po ang marunong tumugtog? Sa ating mga kapatid. Isa. Isa lang, no? Siguro sila. Ang marunong kumanta. Si Sir din. Lahat ba? Yan. Kapag tayo ay mga talento, tayo pinagalaw ng Panginoon, dapat po natin itong gamitin. Yan. Yung puro bukan natin acting ang talento. Sa mga ginawa kanina, ang gagaling. Yan. Kaya po, doon sa talent, kung ano po yung bigay sa atin, para kung yung sa para bulak na talent eh. No? Marahil ilang beses na nakikapakinggan. No? Meron isang master na may binigyan na isang servant na 5 talent. No? Ang isa, binigyan ng 2, ang isa, binigyan ng 1. Ngayon, yung 5, ginamit niya, in-invest niya. No? Pagbalik ng kanyang master, ang Panginoon, ibinalik niya 10 na doble yung binigay sa kanya. Tuwa ang Panginoon kasi ginamit niya yung talent na pinagkaloob sa kanya. Pinagyaman niya. No? Kaya, pwede ito pagkaloob pa na mas marami. Yung 2, binalik ay 4. No? Ginamit din niya. Tuwa ang Panginoon. At ito ay mapagkakatiwalaan. Ngunit yung isa, natakot sa kanyang master, ibinaon, itinago sa lupa. At nung bumalik yung master, nanong niya, ang ibinalik ay isa. So nagalit sa kanya Panginoon kasi hindi na ginamit. Yan. Kaya, yan, paalala sa atin, kung mga talento na meron tayo, gamitin natin. No, kaya si Sir, isasablata dito sa simbahan, patuloy natin gamitin. Kaya po ako, kahit nung mag-reception ako sa Japan, mag-focus o servants ako sa Korea, o kahit sa Oman, nag-serve din po ako bilang choir sa simbahan at saka sa music ministry ng Focus for Christ. Kasi yun po yung pagbabalik ko sa kanya at nalito pinagalaw niya sa amin. Yan. Lahat ng kayuman na meron tayo, lahat igaling sa kanya. Kaya kailangan natin igaling sa kanya. No? Ang magmahal sa Diyos, ang buo natin lakas ay nangangahulugan na pagkakaroon ng tamang kaisipan, hindi sa yaman at material na pag-aari. Ang tamang kaisipan ay naglalaman ng paliwanag na lang ang lahat ay sa Diyos. Yan. Nilikha niya ang lahat ng walang anumang nasa langit. Walang anumang nasa langit o nasa mundo na hindi niya pag-aari. Ang lahat ay sa Diyos. Ang nangangahulugan ito ay tayo ay tagapamahala lamang. Sa mga tuwid, kailangan natin gamitin ang yaman ito ng tama, walang pag-iingot, at naaayon sa plano ng Diyos. Amen po? Amen. Yan. Kaya sabi sa inyo, di ba? Kahit wala akong talent sa pagsayaw, ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng kakayahan. Sa Oman po yan, mag-present kami ng Pasko sa simbahan. Yan po mga kapatid natin ang Obo sa Oman. Ibinabalik namin yung talento pinagkaloob sa amin upang pagyamanin. Yan. Ganun din po, kung kayo may talent sa pag-awit, marahil na kailangan ng mga awit dito tuwing may misa. Kung sa simbahan din po sa Oman yan, nung nagsiserve kami bilang choir. Yan. Kailangan natin ibalik yung mga ibinibigay sa atin. At isa sa pinakamagandang example po ay si St. John, the alms giver. Ito po, siya po ay galing sa isang maraming pamilya. Actually, siya ay patriarch of Alexandria. Na nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon ng anak, pero namatay ang kanyang asawa. Tapos, namatay din yung kanyang mga anak. Ang ginawa niya po, inubon niya ang kanyang kayamanan sa paglilingkod sa Panginoon. Ginamit yun sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, ang tawag sa kanya ay St. John, the alms giver. Inubuo niyang pagkatao, kayamanan, inihandog na sa Panginoon. Ibinalik.
Actually, hindi naman po kailangan ng Panginoon yung mga kayamanan na itong binibigay sa atin. Hindi kailangan ng Panginoon yung oras na binigay sa atin. Ano po, yung talento na binigay sa atin, hindi kailangan ng Panginoon. Kasi siya na ang Diyos, siya ang Panginoon. Lahat meron siya, makapangyarihan siya. Ang gusto niya lang niya ay makita yung nasa puso natin. Amen po? Amen. Na yung mga binibigay niya, ginagamit natin upang sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. Yan. Loving our neighbor as ourselves. Pagmamahal sa ating kapwa na gaya ng pagmamahal natin sa sarili. So, you shall love. Pakibasa po mga brothers and sisters. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments. Yan. Yung loving our neighbor, dito po pumapatak sa pangalawa. Ano po? At ito ay yung utos ng ating Panginoon na mahalin natin ating kapwa, kagaya ng ating sarili. Ito po ay matatagpuan sa Leviticus. Huwag kayong mabiganti at magkaling ng galit sa inyong kapwa. Mahalin niyo ang inyong kapwa kagaya ng inyong sarili. So, pinaalala din po sa atin sa Colossians chapter 3 verse 14, above all, yan, basahin po natin. Above all, love yourselves with love, which binds us together in perfect unity. And regardless of what we put on, where love is your basic purpose garment, never be unhealthy. Yan, dapat lagi may pagmamahal. No, dapat lagi natin sinusuot o sinasama sa buhay natin. Kasi si Jesus ay pag-ibig. Amen? Amen. Yan. Kaya nga po nung nakaraan sa pop number 2, Jesus Christ. Last 2 minutes na daw ako. Nung number 2, is Jesus Christ. Di ba may salamin po? Oh, di ba? Sino po ang nakita niyo doon sa salamin? Sarili niyo. Kasi kawagis kayo ng Panginoon. Yung iba't ibang mukha doon, kasama po yung mukha ng bawat isa sa atin. No? Kaya, pilitin po natin na kung tayo ng mga nakakasalamuha, makita ng ibang tao ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Our perfect model is Jesus and Mary in loving God. At sabi nga po ni Mary, di ba yung kanyang piya, may it be done to me according to thy word. So, kung hindi siya pumayag, wala ang Panginoong Jesucristo. Wala tayong salvation. At ang pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay, para ma-accomplish yung kanyang mission. And He was also spreading the good word and the Father's love. Ganun din po, and He was obedient to the sacrifice, and was obedient to sacrifice Himself unto death to save mankind, para iligtas po tayo. So, mga kapatid, ito po parang practice of Christian love. Basahin po natin at intindihin po natin. Sa pagbasa po natin, isa puso po natin. Ano po? Sabay-sabay po tayo. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it gives no credit wrongs. Love does not lie and evil, but rejoices in the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Yan po yung characteristics ng Christian love na dapat isinasa buhay natin. Hindi tayo, dapat mahaba yung ating pasensya, hindi mabisipin ang ulo, dapat maging mabuti tayo, dapat hindi tayo yung naiinggit, hindi tayo mayaban o hambog, hindi rin tayo nagagalak kung may nangyayari masama sa ibang tao. At higit sa labi po, at kasama na rin po, hindi tayo nagtatanim ng galit sa ating kapwa. Hindi tayo natutuwa kung may nangyayari kung joy sa iba. Yan. Dapat yung pagmamahal lagi ay daladala natin at magdadala ng hope sa lahat. At pag-asa po. Ngayon, batan po natin
ng sarili natin. Yung salitang love, pagkan po natin ng I, ako. At basahin po natin ulit ng nasa puso. I am patient, I am kind, I do not envy, I do not boast, I am not proud, I do not dishonor others, I am not self-seeking, I am not easily angered, I give no record of wrongs, I do not delight in evil, but rejoice in the truth. I bear all things, believe all things, hope all things, and endure all things. Yan. Dapat ganun po tayo bilang Kristiyano. Ano po? So, love as Jesus loves. In-elevate niya po yung loving thy neighbor. Hindi na po love thy neighbor as we love ourselves. No. Love as Jesus loves. I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So also should love one another. Kaya po yung sa kanta natin ganyan, to know you, O Lord, and to know your love, to love you, and to make you love. Dapat yung pagmamahal na natin ang po natin, lalo na ngayong CL, Christian Life Program. Unay-unay po natin sa buhay para makita po ng ibang tao sa bawat isa sa atin. Sa ating pamilya, ganoon na rin po sa ating trabaho. Amen? Amen. Yan. Then, who is my neighbor? Ano po? Yan. Sino ang ating kapwa? Ito po yung tinetest ng isang manananggol ng ating Panginoon. Ano po? Ang magandang binigay niya sa ng ating Panginoon ay yung the parable of the Good Samaritan. Narinig niyo na po ba yun? Ulit-ulit na ano po? The parable of the Good Samaritan. Kaya po yung picture doon sa gilid natin ay yung the parable of the Good Samaritan. Kasi ang Samaritano po at saka ang Hudyo ay magkalabang mortal. Malayo po, malalim ang ugat ng kanilang pinagmulan ng away. Ano, mula sa history pa. Na isa lang sila dati sa Israel na hati. Tapos parang yung isang part ay nagkaroon ng nahaluan ng Samaritano. Bilang Hudyo, nagbabati nila sa mga Samaritano, madumi, mababakuri. So, meron pong isang maglalakbay na Hudyo na dumaan sa isang bali. Dito, pinagtatawan siya, no? Sinaktan, iniwanan siya sugatan. At ang unang dumaan ay pari, no?